Eto talaga ang totoo diyan. Pakinggan natin ito. Pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go Aray! against Vice President Sara. Uy! Ayan. Lalabas yung linyahan ng mga kakamping at loyalista nga dito. Uy, DDS yan si Erice. At siguro nagkamali siguro ng Hindi nga to DDS eh. Actually, sumama to dun sa 1 million peso March. Ay, andun yung mga dilawan dun. ika nga nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano Pakiulit malalaki ang mo, pondo. pakiulit mo, At tingin gusto ko ko marinig. gustong Pakiulit mo, gusto ko marinig ulit. At tingin ko gustong pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. Nako! At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go against Vice President Sara. Aray! Grabe naman, oh. Actually, matagal na nilang inumpisan niyan. Maalala ninyo yung even yung PIPI dati, di ba? Yung sa impeachment. Basta every time na meron ng budget deliberation, pinag-uusapan yung budget, dyan na nag-uumpisa yung kaliwat kanang atake kay VP Sara. Kasi may budget na naman. So ngayon, eto na naman. All angles, different angles, binabato kay VP Sara dito. Lahat sila, nag-team up sila para gawin yan. Kaya ito ang realidad talaga. Sinabi ng isang Erice. Syempre, anong gagawin nila kay Erice? Yung mga nagsalita like si Kiko Barzaga, anong ginawa nila? Pinuspende nila and malamang after suspension, alam kong gagawin nila dyan, expulsion ang susunod na gagawin nila dyan. Pero ito, this time nang nagsasalita, Erice. Anong gagawin nyo ngayon dyan sa sinabi niya? Na gusto raw ninyong pabagsakin si VP Sara gamit ang kaban ng bayan. At siguro nagkamali siguro ng ika nga nakonsinte itong ganitong sistema. Pumalpak ka mo Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak, sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Mabigat yan. Anong gagawin nyo kay Erice ngayon? Kayo daw ng mga Quadcom nung 18th Congress. Talagang malaki daw ang pondo pala dyan. Ano yan hindi pa question mark yung pagsabi niya. Sige nga, anong gagawin nyo kay Erice ngayon? Ito yun, dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions. Lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. Lahat kanya-kanyang galaw na kasi they are free to do whatever they do basta gawin lang yung gusto nila na pabagsakin. At bayad din. Sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking korupsyon na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Ako hindi siya napabayaan. Ako is more on kasabwat talaga. Kasi lahat ng yan dumadaan sa kanya. Ipagsasabihan sa kanya. Actually, maybe more on Liza Marcos. Kasi siya naman talaga hawak-hawak niya yung leeg ng kanyang asawa. So it's more on Liza Marcos. So in general, kasabot talaga ang gobyerno dito. Hindi po pwedeng sasabihin na nakaligtaan, napabayaan, or nalusutan. Malayo yun. Malayo. Bago tayo mag-commercial break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na nakuha rin attention ko na ang malaking bahagi ng massive na Corruption. katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak
kay BP Sara. Is this the first time na binanggit ho ninyo o nabanggit niyo na ito First sa ibang time. fora, sa ibang mga meeting? First Kasi time. first time kong narinig ang ganitong angulo. Is this Ako the din. minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at nakita ko. Matapang din to, ano? I mean, di biro yun. Kasi, hindi ito, walang, walang pagpipili kung sino lang yung dapat banggitin. Dito, the mere fact na binanggit mo yung pinaka-commander-in-chief, no, yung presidente, hindi po basta-basta yun. Hindi. Kaya hindi ko alam kung how did he come up with saying this, kung sino yung mga kasama niya, kasi for all I know, kasama siya dun sa 1 million peso march. Yung mga nandun sila De Lima, na kumbaga tropa nila, Risa Ontiveros, ayaw nilang hindi sila boto dyan sa sinabi mo na yan, kung ano. O ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at paulit-ulit, iangat si Speaker Martin Romualdez for that 2028 presidential elections. Nakaw. Pero nag-boomerang. Nakita Nag-boomerang. naman natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubad para sa elections. Patronage politics ng mga congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyang kalalaking pondo na nagamit. Kaya, ang masama, pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa ayuda. Alright, okay. Alright. So, ito bang opinion ho ninyo bilang senior minority leader, deputy leader sa Kamara? Is this being shared or shared by other minority members o mag-isa lang ho kayo sa opinion na ito? Naulitin ko, ang opinion ho ninyo, kaya naging massive ang katiwalaan sa gobyerno dahil in-incentivize. Gusto talaga. Maganda yan. Sige. Anong tawag doon? Kailangan yung paulit-ulit, no? Ulit-ulitin ninyo para tatatak sa kanilang utak, no? Lalo na kasi isang Erisa nagsabi. Kasi pag halimbawa nasa hanay natin ang nagsabi niyan, syempre DDS yan, sasabihin nila. Hindi nila pwedeng sabing DDS ito. Ang pagpapabagsak sa pangalawang pangulo. May consensus ho ba ang minority bloc sa ganitong opinion? O ito'y sariling opinion lang po ninyo, Mr. Congressman? Sarili ko lang po sapagkat alam nyo, iba-iba ang meron po kaming Makabayan Bloc na iba far left, meron kaming Akbayan, iba-iba talaga yung advocacies ng mga members of the minority. Meron lang kami mga ilang pinagkakaisahan. Alright, babalikan natin si Congressman Hindi ko po sinasabi na walang pagkakasala si Vice President Sara. Tama naman. Kaya lang po, sa halip na ito ay tugisi ng barangal, yung nangyari po ay talaga namang ginamit yung kapangyarihan at salapi ng bayan para siya tugisin. Yun, tama yun. Kagaya ng sabi ng isang congressman din. Eto, 'di ba? Dapat ganyan Bakit dapat. si Sara lang ang inimpeach? Kung ang habol nyo ay panagutin lahat ng kurakot, lahat ng may confidential funds, dapat imbestigahan at panagutin nyo lahat. Umpisahan nyo sa Office of the President na may pinakamalaking confidential funds. Isunod nyo yung Kongreso, yung Senado, at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential funds. Imbestigahan nyo rin yung pananarantado sa 2025 national budget.
Yung pag-zero sa budget ng PhilHealth, yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa AKAP, yung daang bilyong piso na nilagay sa DPWH infrastructure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Lahat yan ay dapat imbestigahan at panagutin kung seryoso talaga kayo dyan sa usapin ng pagsugpo sa korupsyon. Huwag kayong mamili, pati sarili nyo, imbestigahan nyo. Tama. Anong ginagawa nila? Tingnan na nga ninyo, ito, parang wala lang. Tingnan ninyo itong kay Altenco. Ito, recently na we found out na meron palang nangyari na itong si Altenco ay meron pala siyang company. At ito ay conflict of interest bilang siya ay chairman ng PAGCOR. Pero hanggang ngayon, hindi pinag-uusapan. Altenco, Puro sila Sara Duterte. kaibigan ng mga Marcoses, kontratista. Bakit namin to pinopoint out? Dahil slowly lumilitaw na kabilang sa mga taong binigyan ni Marcos ng posisyon sa gobyerno ay mga contractor ng DPWH. Gaya ni Jojo Cadiz, ang kanyang long-time trusted aide O sana yung Jojo Cadiz na yan. itinalaga niya bilang Justice Undersecretary, allegedly bagman ni Marcos, according to Zaldico. Nagbitiw sa pwesto matapos madiskubre ng Rappler ang kanyang contracting ties. So sino si Altenco? Literal na bagman yan. Pero anong yung pinalabas nila ngayon? Na yung Madriaga daw, bagman daw ni VP Sara. Saan yung Jojo Cadiz na yan? Matagal na siyang may karanasan sa pamumuno ng construction firms na nakakakuha ng mga kontrata mula sa gobyerno. From 2007 to 2014, siya ang pinuno ng J. Bros Construction na minsang nadawit sa Makati City Hall parking scandal ng mga Binay. From Nako. 2015 to 2022, siya naman ay naging tagapangulo ng Nation Star Development Corporation. He owned 93% of the company at one point. From 2017 to 2022, nasa 2.2 billion pesos ang mga napanalunang DPWH contracts ng kumpanya. Since the start of the Marcos administration, coinciding with the time he was appointed to PAGCOR, trumiple ang mga kontratang napanalunan ng Nation Wow. Star. Tumataginting na 7.1 billion pesos. Nag-divest naman si Tenco sa Nation Star pagkaupo niya at dineklara naman niya ito. So, anong issue? One good thing that came out of this public works scandal is the public now understands when potential conflict of interest arises. Base sa SEC documents, while nag-divest si Tenco sa Nation Star, ang mga pumalit ay ang kanyang mga anak, sina Alessandro, Amanda at Javier. Parang Ano? yung kay Zaldico din, nag-divest din daw. Pero mga anak, pamilya. Ganun ang style nila yan. Kasi alam nila later on, they will be held accountable. Hahanapin sila yan. So, ang rason nila, nag-divest na Ang sila. major contracts na napanalunan ng Nation Star. Ang pinakamalaki, yung 4.6 billion peso contract for the construction of a bypass road project in Davao City. Nako. Taong 2023 na secure ng kumpanya ang proyekto. Nakakuha rin ng dalawang contract. Davao City yan Davao City. Hanapin nyo si Altenco. Kayo pala din eh. Kunwari kayo, Davao kayo ng Davao. Pero ayan si Altenco. Kontrata worth 779 million pesos ang Nation Star sa pagtatayo ng College of Law building sa West Visayas State University, kung saan nagtuturo si First Lady Liza Marcos. Wow! Liza Marcos! Nation Star din ang napiling mag-rehabilitate ng new executive building sa Malacanang for 272 million pesos. Sa Ilocos Norte, ang baluarte ng mga Marcos, Ilocos. may $250 million peso contract ding nakuha ang Nation Star noong 2023 para sa pagtatayo ng isang multi-purpose training facility. When we say Tenco and the Marcoses are close friends, we mean they go way back. They moved in the same social circles. Magbasa kayo ng news archives and you'll read articles on parties they attended in the early 2000s, including May a pruweba may resibo. surprise birthday celebration for then Congressman Bongbong. Kahit nga noong 2022, na-confirm ni Tenco ang appointment niya bilang PAGCOR chief during a surprise birthday party for the First Lady. Wow. Lumipad din si First Lady sa Thailand earlier this year para dumalo sa kasal ni Alessandro, ang ngayon tagapangulo ng Nation Star. Noong Hunyo, nag-post pa si First Lady ng picture sa social media ng weekend lunch ng kanyang pamilya with the Tencos. Tenco and the First Lady are both Ateneo alumni. They were in Ateneo around the same time in the 1980s. Sa librong The Kingmaker, sinabi ni na-extra pa si Attorney Vic. Ayan, bili kayo ng Kingmaker
PM nyo lang ako. Vic Rodriguez na si Liza Marcos Dito sa Hong Kong. ang nagtulak sa Pangulo. Ano, ulitin mo Librong nga. The Kingmaker, they were in Ateneo around the same time in the 1980s. Sa librong The Kingmaker, sinabi ni Vic Rodriguez na si Liza Marcos ang nagtulak sa Pangulo na gawing chairman ng PAGCOR si Tenko, kahit noong una ay hindi ito gusto ni Bongbong. Kinalaunan ay nagbago sa It just shows na talagang si Lisa may kontrolado ng appointment. supposedly ang isip ng Pangulo matapos makipag-usap sa iba pang mga tao kabilang na si Martin Romualdez. Sa pahayag ni Tenko sa Ibig Rappler, sabihin, uto-uto itong si Marcos Jr. Uto-uto pala, papet. sa kanya mismo nanggaling na close siya sa Marcoses. Pero selective daw ang pagfo-focus sa mga kontratang napanalunan ng Nation Star sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon dahil may mga proyekto din daw ang kumpanya sa ilalim ng Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte administrations. Sabi sa amin ni Attorney Irene Aguila, co-convenor ng watchdog na Right to Know Right Now Coalition, yung indirect ties ni Tenko sa Nation Star ay isang gray area. At bilang isang public official, may mas mataas na expectation kay Tenko na mas maging transparent. Hindi na bago ang kalakaran na kapag ang isang kontratista ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, ipinapasa nito ang pagmamayari ng kumpanya sa mga kaanak. But as Aguila tells us, it raises legitimate questions under our conflict of interest rules. Paano masisiguro ng mga lingkod bayan natin na hindi nila ginagamit ang kanilang mga posisyon sa gobyerno para paunlarin ang kanilang mga negosyo? Ako po Yun ang big question dyan. Kaya naman itong si Atty. Rowena Guanzon, ano ang panawagan niya sa mga kongreso? Mag-resign kayo lahat. Ito po ang panawagan ko Mag-resign lang. kay Speaker D na napakabait daw ito na tao. Sabi sa akin ng isang kaibigan niya, Sabi. Speaker, bakit hindi nyo na lang ipasuspend lahat ng mga sangkot dyan sa pagnanakaw dyan sa mga kickback sa DPWH? Bakit po si Kiko Barsaga pinasuspend nyo? Tapos, hindi naman masuspend yun, Speaker, kung hindi ka pumayag eh. Tapos Tama, itong si Garjola, hindi mo na pinasuspend. Si Momo, hindi mo pinasuspend. Si San, Oy, balikan nyo si Marvin Rillion. Dami din yun, ha? La JJ Suarez, Dong Gonzales, yung mga yan. Manuel Dalipe. Andro, hindi rin suspended. Di ba, in-investigate din siya ng ICI. Lahat ng mga napunta ng pangalan sa ombudsman, si Anwaray, yun. Lahat, Uswag, party list, lahat po yan, dapat sinuspend nyo na kasi under investigation na sila. Tama. Di po ba? Kaya yan po ang panawagan ko kay Speaker D. Kung talagang serious kayo, Ang tanong kung gagawin ba niya yon. Kasi alam na natin ang history at record ng Marcos family. Talagang nung panahon ng tatay niya, cronies ang issue dyan. Sila-sila. Hanggang ngayon, sila-sila din. Yan yung style nila. Syempre, no other than Bayani Agbayani ang nagsabi diyan. Syempre, nung fetus pa nga lang daw siya. Alam na niya yung kalakaran ng Marcos. O, tignan natin. Fetus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo Oo nga. nyo, tatay nyo, Ah, kapatid nyo, pinsan nyo. nako. Kayo ang nagnanakaw. Pinakyaw ba? Pinakyaw. Buti nga si Pacquiao, hindi niya napakyaw eh. Apelyedo na niya yun na hindi niya nagawang mamakyaw Maliban sa babae, napakyaw niya. Pero sa pera, hindi niya napakyaw. Ito, Marcos ang apelyedo pero hindi talagang yung Marcos ang ibig sabihin, definition pala nun magnanakaw. Lalo hanggang ngayon sa gobyerno. Ang nako. kakapal ng mukha nyo. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Ano sabi ni Karen Davila? Punong-puno na rin sa korupsyon Nag-iimbestiga tayo but it seems it's a whole government, sindikato, ang buong gobyerno, ahensya, pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. Nag-iimbestiga Buong gobyerno kulong na yan. Dapat specific. Hindi yung sisigaw-sigaw sila. Kulong na yan.
Mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, mga tanga kayo. Bakit hindi specific? O, kulong na yan. Si Marcos. Ganun. Sino ikukulong? Sino aamin? Wala, di ba? Sigaw kayo ng sigaw. Hindi naman nyo kaya talagang pangalan. Hindi nyo kayang sabihin, oy, resign ka na dyan, Marcos. Ganun. Kung gusto nyo, sabihin nyo, kung sabihin nyo, resign si Sara Duterte, sabihin nyo rin, resign yung, yung head. Siya naman ang head of state. Nakakatawa, no? Kasi, kagaya yung, yung recent, no, na pangyayari dyan sa may, South China Sea, makikita mo dun sa mga comment, panay kabubuhan. Sasabihin nila, nasaan na si Sara Duterte? Natatawa ko. Pag may bagyo, pag may baha, nasaan yung vice presidente? Diba? Pero nung panahon ni Duterte, itong mga pinklawan, mga kakamping, pag may mga sakuna, ang hinahanap nila yung presidente, di ba? Hindi naman nila hinahanap yung si Auntie Lenny nila. Kaya doon mo makikita na talagang selective yung mga yan. Kaya nga ang epekto nito sa ekonomiya natin, yung sabi nila, hindi, ay mga China na yan, ganito, China. Alam nyo ba na ang China, ang one of the biggest, parang si Makagago yun, the biggest, gatas. Iba pala yun, iba palang topic yun. Anyway, the biggest contributor ng tourism natin. Tignan ninyo epekto niyan. Mismong nagbebenta yung mga small scale, no, yung MSME natin, yung mga small merchandisers natin ang nagsasabi, wala na. Dati 100,000 pesos ang kinikita nila monthly. Ngayon hindi na. 3,000, 5,000 na lang monthly. Paano sila mabubuhay niyan? Sa seafoods po. Kaya gusto ito ng mga foreigner dito kasi malapit lang kami sa dagat. At saka may plaza na din sa tabi namin, yung Lapu-Lapu na plaza. Mayroon po kami mga Korean, Japanese, Chinese, Taiwanese, mga American, mayroon ding mga Russian, Malaysian, halo-halo po. Since the pandemic, however, business has slowed. Dati po, sa isang araw, tanghali pa lang, mayroon na kaming mga 20 groups na customers. Tanghali pa lang po yan. Tapos hanggang gabi po, additional naman po. Madami talaga, marami kami ding waiting. At least naghihintay din naman po sila. Last year, nag-start na yun na bumababa na yung mga customer. Tapos ngayong taon na talaga, mahinang-mahina na talaga. A big reason for the Philippines' tepid tourism recovery is the loss of one of its largest markets. Around 300,000 Chinese tourists arrived on Philippine shores last year. This falls far below the Department of Tourism's 2024 target of 2 million, which matches pre-COVID numbers. Because of geopolitical tensions with China, tensions over the South China Sea, Chinese arrivals are not coming back to the Philippines and probably unlikely to do so anytime soon. And China, being the largest, most popular country in Asia, is the main source of tourists for the region. Previously, Chinese citizens could apply for short-stay visas for work or... So, di ba? Nagmamayabang ang administrasyon nito na akala mo naman mabibigyan ng magandang or mataas na antas ng pamumuhay ang mga Pilipino siding with the Americans. Ano nangyari? Economically, bagsak tayo. Ngayon kayo magyabang. Hindi sa natutuwa tayo sa nangyayari, Even in fact yung sinasabi ninyo yung ngayon ito pa lang merong binomba ng tubig ang ating mangingisda. Don't get me wrong, ako'y naawa sa mga mangingisda natin kasi hindi na sila nakakapangisda. Meron tayong mga accounts ng mga mangingisda na noong araw
nung panahon before this administration, ang sabi nila, malaya silang nakakapangisda. Matiwasay at mapayapang nakakapangisda dyan. Pero ngayon hindi na. Binobomba na sila. So, titignan natin, ito yung epekto ng massive and drastic shifting of relationship towards the US. Ito na yung epekto niya. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ito kasi hindi natin pwedeng sabihin lang na hindi ganun kasi yung mga China aggressive, gusto nilang kunin lahat yung hindi yun may pinagmulan, may pinag-uugatan yan. Mismong fishermen ang nagsasabi, malaya silang nakakapangisda dati. Ngayon, hindi na. Panoorin natin ito. Tingnan natin to. Pinomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga kababayan nating mangingisda sa Escoda Shoal. 3 ang sugatan. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Kinarangan na, binomba pa ng tubig ng barko ng China ang nasa 20 bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa Escoda Shoal. Tingnan ninyo, 20 bangka yan. Tingnan nyo, pagkadami-dami niyan, may dalawang, I think, Philippine Coast Guard ata itong malaki na ito kung nakikita nyo sa screen natin. And yung CCG, mag-isa niya lang doon. Pero biruin ninyo, kinaya niya lahat yan. Ano implication nito? Ang sabi ko nga, hindi ba't nag-shift tayo ng ating relationship towards US? At sabi nila, EDCA para maritime security, yung natin, yung yung tawag doon? Yung tawag doon? Yung dati nating para daw tayo ay protektahan. I-activate nila yung mga sinasabi nila na tutulong sila in case na meron tayong problema. Nasaan sila ngayon? Yung EDCA walang kwenta, dinagdagan nila, naging 9 na. Tapos yung sinasabi nilang Mutual Defense Treaty. Ilang dekada na yan hanggang ngayon wala ni isang beses hindi nila inactivate niya. Not because we want war pero ito, pangalawang beses na to. Last year yung may nagkaputulan ng daliri. Yung talagang niram nila yung boats. Hanggang sat-sat na lang ba tayo? Kahapon. Kaya mga mangingisda, sa isang kuha, kita kung paanong pinasok ng tubig ang ilang bangka. Bukod sa pag-water cannon, pinutol din ng mga Chinese Maritime Militia ang anchor lines ng ilang bangka. Lubhang peligroso yan, lalo't malakas ang hampas ng alon. Agad namang rumisponde ang lubhang peligroso yan. Pero ano ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa ng alay natin? Tauhan ng Philippine Coast Guard. Pero maging sila, sinubukan ding harangin ng barko ng China. Sa huli, nakalusot ang PCG at napunta ng mga apektadong mangingisda. Ayon sa report ng PCG, 3 mangingisda ang nasugatan at 2 bangka ang nasira dahil sa insidente. I would like to emphasize that this is serious violation of the human rights of the gusto mong i-emphasize yung kalaki ng ilong mo, ganong kalit ng utak mo. Ay, malaki din pala ilong ko. Sorry. Anyway, serious na violation ng human rights? Ang tanong ko sa'yo, nasaan yung Amerikano? Nasaan yung mga, di ba meron tayong mga joint exercise, military joint exercise, alam ba yun? 4 na bansa ba yun? Australia, Japan, nasaan na yun? Hindi ba sila pwedeng tumulong nito? O kung hindi sila pwedeng tumulong, hindi ba natin kaya? Kagaya ng Vietnam, tingnan nyo yung Vietnam. Walang habas, walang takot na naglagay sila ng community, naglagay sila ng kanilang armaments dyan sa may pinag-aagawang teritoryo. O tingnan ninyo ito, tingnan nyo. This is Vietnam's exclusive economic zone, but it also claims sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. To secure pinag-aagawan yan including Philippines. Pero ang siga ng Vietnam, both its holdings and its claims, Vietnam must be able to patrol these waters.
However, it can't do that if Chinese ships only have to travel 10 kilometers, while the Vietnamese have to travel 500. The math just doesn't work. And so Vietnam must build artificial islands in places it claims. For Kaya nyo yan? Kaya nyo yan? years, Vietnamese outposts were little more than concrete structures. Oh. Then, in October 2021, Vietnam deployed cutter suction dredgers for the first time. These Dredgers. Tayo, simpleng flood control pa nga lang, hindi nating madredge yung mga yan. Pero ito, tignan nyo. Yung sabi na, atin ito. Pero wala man lang tayong kayang kakayahan dahil corruption dito, corruption doon. Kung yung pera na yun, ibubuhos natin sa ganito para ma-secure natin. Eh hanggang ngayon, yung nilagay na ano yun, yung BRP Sierra Madre dyan sa may Ayungin Shoal, noon pa 1999 hanggang ngayon, yan pa rin. Pero yung Vietnam and the other countries, nilagyan na nila ng kanilang installments dyan. Meron na silang mga military, yung iba pa nga, airstrip pa nga eh. Seaport, airstrip. Pero tayo, dakdak lang tayo ng dakdak. Tignan nyo to. industrial machines can move sediment on a scale far beyond the small barges used in earlier projects. Anong ginawa ng China? Water cannon ba nila yan? May ginawa ba sila dyan? Wala. Wala kasi nakikita ng China, meron silang capability. Meron silang kakayahan. Tayo. Ang kakayahan lang natin, yung kagaya niyang si magngak-ngak nang lang magngak-ngak. Difference is visible from space. The islands, reefs, and shoals of the Spratlys that once held only isolated structures now host ports, helipads, munitions depots, and sandbars stretching thousands of meters. Wow. Take Bark Canada Reef. This 29-kilometer atoll in the southern Spratlys now hosts 2.8 square kilometers of reclaimed land, making it the largest Vietnamese landmass in the island chain. Airstrip, Construction crews Ito lang taon, August 2025. have laid the foundation. Walang alam ang ang gobyernong Marcos, kundi yung magidnap, ipakidnap yung dating presidente. Ito, hindi natin kaya to. For a 2,400-meter runway, which is long enough to accommodate large military transport aircraft, reconnaissance planes, and bombers. Wow. If completed, it would be Vietnam's second operational airstrip in the Spratlys, Second. joining the existing 1,200-meter runway at Truong Sa Island. Meanwhile, the other sites have undergone transformations of their own. Meron pang ongoing, Pearson's Reef. Pearson Reef has been expanded to nearly 1.3 square kilometers with a 2,500-meter sandbar connecting its fortified outposts. Tennant Reef now measures around 0.7 square kilometers, with a 3,770-meter landmass suitable for a runway in the near future. Lad Reef, South Reef, and others follow the same pattern. Wow! Anong ginagawa na yung China? Wala. Dredge through lagoons, pile sediment into sandbars, and build infrastructure. By May 2025, all 21 Vietnamese and build may nakatira na doon, infrastructure. By May 2025, all 21 Vietnamese-controlled land formations had undergone an artificial facelift. That is a stark change from 4 years earlier when 11 of them were little more than pillboxes on rocks. The infrastructure emerging on these reefs is unmistakably military. Most have at least one munitions depot surrounded by thick blast walls. Bark Canada has 3. Satellite imagery also shows each reef having identical clusters of buildings, arranged around central courtyards and facing out toward the sea. Their precise function remains unclear, but considering the layout, they could be either barracks, Kailan kaya tayo magkakaganyan? Tignan ninyo naman, helipad, ayan, airstrips, ongoing non-stop pa. Tapos tayo, dak-dak, ngak-ngak.
kung ano nang pinagsasabi natin, wala naman, ongoing. Ay, nako talaga. Kaya naman talaga, although mayroon tayong may good news. Ito good news lang. Kasi meron daw, dapat ganito ang gawin natin. I-develop natin yung sariling atin. Ito wag natin pakawalan para hindi na tayo aasa sa banyaga. Ito, meron daw gawang Pinoy. Gawang Pinoy na tangke. Actually, meron yung si Sir Kicks ba yun? Yung mga ganyan na talagang yung meron silang talent na gumawa, umimbento na originated sa Pilipinas. Dapat yun yung mga alagaan nila. Ito, sigurado ko, inventor Pinoy nito eh. Yung sa drone naman, kunin nila, i-employ nila yan si Sir Kicks, yung human, gumawa siya ng malaking drone tas pwedeng sakayan ng tao. Kasi yan kumbaga alam na nila yung module ng paggawa ng ganyang drone na yan. Pwedeng magamit sa militar yan. Ayan, tingnan natin to. Multiple impacts confirmed. Sa layong mahigit kalahating kilometro, sapul ang target sa sunod-sunod na putok ng 50 caliber machine gun mula sa lumang Armored Personnel Carrier o APC. Dahil sa inilagay na bagong sistema dito ang Cobra o Controller Operated Battle Ready Armament. Kaya mas sakto sa target, mabilis at ligtas ang mga kasali sa operasyon. Gawang Pinoy ang Cobra na idinevelop ng Department of Science and Technology o DOST sa loob ng 2 taon. Ito ay isang sistema ng armas na ikinakabit sa mga sasakyang militar tulad ng tangke at armored vehicles. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang malantad sa panganib ang gunner dahil madali niyang makokontrol ang machine gun o kanyon kahit nasa loob lang siya ng tangke o APC. With this, well, good job ito. Good news sa atin ito. Pero yun nga yung sinasabi ko, saan tayo hahantong kapag umaasa lang tayo sa banyaga na sa panahon na ganito may girian dyan sa South China Sea, wala naman silang itutulong. Syempre, ano pang aasahan natin? Di ba nga yung commanding-in-chief natin, talagang hindi nga yan nakatapos, di ba? Anong alam niya? Sabi nila, weak leader. Sabi nung iba, drug addict. Panay pa party-party. Talagang kahit ngayong kanyang pag-aaral, talagang pinagkasinungalingan niya yan. Talagang inibento niya, meron akong diploma sa Oxford. Kaya nga naman siya, nung tinanong siya noong araw, nung siya hindi pa presidente, talagang huling-huli sa kanyang sariling bibig. Tapos may plus ngiwi pa. Comment lang dun sa article about sa Wharton in Oxford. You might wanna... binababa yung IQ ko eh. Mababa naman talaga. Well, I think sinagot ko na. I got my diploma in Oxford. Di ako nagtapos sa Wharton because naging vice governor. Ganun lang naman. I've always said that. It's always been the case. So I don't think that there's anything to add. Ngayon, ang ginagawa namin, kinukuha namin lahat ng sulat kami ng sulat, kinukuha namin lahat ng mga papel, because most of the papers that dito sa interview na to, pinanindigan niya talaga na meron siyang diploma. To do with that were left in the palace. So, wala na sa amin. Sir, so may expulsion issue ba dun, sir? Hindi. Expulsion. Sir, yung iba daw yung diploma sa degree. That there's Sabay a ngiwing. difference daw po. So you said you got a diploma. I got a diploma. What do you get when you graduate? You get a diploma. But you also have a degree. I suppose, because I got my diploma. Di kaya may diploma ako. Di ba? Yung sagot na. Sir, nagulat ba kayo? Dapat ang tinanong nyo, may I ask you what's funny? Is it funny? Kaya na biglang lumabas yung mga ganun. Not really. I think because I've been critical of during this whole Bangsamoro issue. Siguro I am seen as a critic. Kaya siguro some powers decided to. Tapos nung siya in-interview doon sa radio station talaga, wala na siyang takas dito. Sa kanyang pinag-aralan
Dahil nasa website daw po ninyo na kayo nagtapos sa isang eskwelahan sa abroad. Tapos sa ano ba yan? Oxford. Sa Oxford. Nung i-check daw ho wala daw ho kayong natapos na kurso doon. Degree. Senator. Wala degree. Siguro hindi kami mag-agree dahil nung pumunta ako, hindi ko masagot kagad dahil lahat ng papeles ko, lahat ng mga certificate ko, lahat ay nawala sa palasyo nung 86 na iwan doon. So hindi ko wala nang hawak. So yung first chance I got, tumatawag ako sa Oxford. Sabi ko, padala ninyo ako ng kopya. Sabi na, hindi ka namin kilala eh. Nasa telepono ko lang. Kailangan ikaw pumunta rito. Magdala ka ng passport o kahit na anong ID. Tapos bibigay namin sa inyo. So the first chance I got, nasa session kami noon. Nasa session daw. Anong session yun? Anong klaseng session? Tumakbo ako sa England at yun ang ginawa ko, wala pang kalahating oras binigay na sa akin. Yun, pinost ko na ngayon sa aking website. Ano po yung ibinigay sa inyo? Certificate na kayo ay this is to certify that Ferdinand Marcos has completed a BA degree in social sciences. Is it a BA degree, sir? BA. Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... Ito, meron dito. Akala nyo walang record Siguro nung araw pwede ka pa magsinungaling kasi mahirap, hindi pa masyadong digital nung araw. Pero ngayon, sasabihin mo BA pero may record na yan sila. Go. We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in philosophy and economics. According to records, he did not complete his degree, but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Nagpalit ako ng kurso kasi ang naging sabi ko politics, philosophy, and economics yan. Sabi ko, ang bagsak naman ito lagi, politics eh. So sabi ko, sabi ko, gagawin ko nilang political science. Sabi nila, kung ganun ang gagawin mo, lumipat ka na lang dito sa ibang course. Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. Wow. So yeah, it's a bachelor's degree. Yeah, it is my Nakaapat. Paano naging bachelor? Hindi naman BA, special nga eh. Parang ikaw, special child. Binibigay sa special kagaya mo. Taon ho kayo na? 3 taon. Ang university, ang college sa England, 3 taon na. 3 taon? Talaga? Kwarto no? Yung Wharton, di ko nagtapos. Dahil umuwi ako, nag-vice governor ako. Sinungaling. Hindi ka pa presidente, sinungaling ka na. Kaya tuloy ang issue is corruption under your pamumuno, no? Pero lagi na lang ang inaano nila si VP Sara. Duterte ang lagi Duterte. Nung pagtatangka na siraan. Sabi nung sa ICC, Duterte. Siya at imbestigahan. Ayon sa Vice Presidente, ang lahat ng mga nangyayari o isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lang ng isang taktika upang pagtakpan ang mas malaking issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, binalikan ni VP Duterte ang tinawag niyang full-blown fishing expedition o malawakang paghahanap ng bagay na maaaring basihan ng kanyang impeachment. Muli niyang binanggit ang umano'y courting o pagkuha ng mga pirma para sa kanyang impeachment, kapalit ng budget allocations. At ngayon ay mayroon na naman aniyang panibagong fishing expedition na Siyempre, budget deliberation na ngayon. Lunsad para gumawa ng mga paratang at magkaroon ng basihan para muli siyang imbestigahan. Kaya't mensahe ng pangalawang Pangulo, hinihikayat niya ang mga Pilipino na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Tignan ninyo ito, no? Na maging mapanuri at huwag... Tignan ninyo ito. Kasi meron akong nabasang balita kanina na meron daw pare saan ba yun? Somewhere in Mindanao ba yun? O Visayas. Na bumaba daw yung attendance ng mga nagmimisa. Paano nga ba naman? Itignan nyo naman to, this
Itong pare na 'to, ini-exploit niya, ginagamit niya yung pagiging pare niya, to enter politics and go into their, interest. Kasi halatang-halata na, may krus pa diyan, uniforme ng pare. Pero he is more on political and partisan pa. Meron silang talagang tingnan niyo naman, gamit ang relihiyon at sinasabi lumalaban sila sa korupsyon, pero piling-pili kung sino lang ang dapat. So papaano hindi magkaroon ng mababang attendance sa simbahan kung ganyan ini-exploit niya ng mga kagaya nito ang relihiyon para lang sa kanilang planong pabagsakin ang mga Duterte. Not to mention, si Laila de Lima daw ay nagkausap daw sila doon sa nagsasabing bagman daw siya ni VP Sara. Po ako ng sulat galing kay Mr. Madiaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over. Curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, date time, 11. I decided to see him. Of all people, bakit ikaw ang sinulatan ng hunghang na yan? Pwede naman sa DOJ, pwede naman sa DILG, o kahit sino man dyan. Pero of all people, bakit ikaw pa? This just confirms yung sinasabi na, ayan, asan na yun? Asan na yun? Nawala, biglang nawala. Ayan yan. Asan na yun? Ito, this just confirms yung sinasabi dito ni Doc Lorraine, Ayan, ito. This just confirmed na itong si Ramil Madriaga's frequent BJMP visitor, si Trillanes at saka si De Lima. Kasi ang tanong, of all people, bakit kayo? Bakit ikaw ang sinulatan ng taong ito? Diba? Kakamping kay. So halatang halata yung connection nga ikaw yung lalapitan kasi kayo yung nagsasagawa ng black ops against the Duterte. Kung talaga ito ang lalapitan niya dapat para hindi mag-isip yung taong bayan, doon tayo sa neutral, which is the government. Kahit government di nga neutral, di ba? So but the question there is, of all people, bakit ikaw? So diyan papasok yung question na medyo kakaiba ito. Parang yung Bikoy din ito na planted yung para lang, syempre operation sabi nga ni Erice, gamit ang pondo ng taong bayan para pabagsakin ang mga Duterte. So anyway, ayan ito nga, kung babalikan natin itong post ni Montulfo, kasi nag-away din yung mga magkapatid niyan.
makikita talaga natin na kalat na ngayon, gatas na gatas na gatas ngayon, kalat na kalat yung pagbabayad sa mga tao para kumampi sa administrasyon. Kasi noong una, nakita nyo naman itong post, ito example lang natin, no? Itong si Montulfo, yung question niya talaga dito, kini-question niya yung administrasyon. Sabi niya, bakit napakataas ng presyo ng sibuyas? Ang Pilipinas sigurong nasa bansa ng presyo ng sibuyas ay parang presyo ng ginto. Ang nagparating kasi ng sibuyas ay isang Chinoy na nagngangalang Michael Ma. Si Ma ay kasosyo ni Martin Araneta na kapatid ni First Lady Araneta Marcos. Pinipigil ni Michael Ma at Martin Araneta ang paglabas ng sibuyas sa merkado upang magmahal ang presyo nito. Paano nga naman bababa ang presyo ng sibuyas kung ang smuggler nito ay malapit sa first couple dahil kay Martin Araneta? Ayan o, yung kanyang post. Tapos, ngayon biglang Sara Duterte ng Sara, Duterte ng Duterte, kung ano nung pinag-iimbentong kwento. It just shows na talagang tama yung sinabi ni Erice na ginagamit, kinakapitalize yung pondo ng taong bayan para pabagsak ibayad nila para yung mga taong yan pabagsakin ang mga Duterte. Napakalinaw. At ang tao ay gising na gising at hindi tulog. Alam na namin yung anong Nakita nga ninyo yung mga ganyang balibalita nila ngayon. Magbasa kayo sa comment. At tignan ninyo yung mga emojis kung sino yung mas marami. Mas marami yung natatawa. Mas marami yung mga comment na, ay, pinagloloko lang ninyo ang taong bayan. So, with that, kitang-kita ng taong bayan kung ano ang pinaggagawa ng administrasyong ito. Abalang-abala sila sa pagdidiskaril sa mga Duterte para maitago, may smoke screen yung totoong problema ng taong bayan, which is yung scale ng corruption is very different ngayon kaysa noon. Meron noon, pero yung ngayon, hindi mo may kukumpara. Imagine, 3 years pa lang ito Tinalo pa niya yung tatay niya. Yung tatay niya, 21 years. Bago na topple down, 21 years niyang pinaggagawa yun. Eto, 3 years. Saan na tayo pupunta niyan?